Thank you for that wonderful message in song. Where your treasures are, your heart will be. Before I will share my meditation, let us all come in prayer in the presence of God. Lord, we are here. We are eager to listen to you now. Open our hearts, our minds, and may we are ready to receive your word. Bless your servant, O God, who will render this message. In Christ's name, we give thanks and praise. Amen. Good morning once again. Maskintog na ang panahon, dapat yun atong ipamati nga init ang atong pag-alagad sa Ginoo. Anak yun, no? Do you feel blessed today, my brothers and sisters? Yes. Please give a path to your seatmate and tell you are blessed today by the Lord. Okay. Anak John. May I ask each and everyone here in the church, how do you measure success? Unsa bay atong sukod kon successful ta sa kinabuhi? Many people would measure success by what they own. Diba? Kasagaran gyud nato pag maghisgot na ganig success at tanan gyud nang imong na-achieve. Imong mga awards sa school, mga diploma, no, mga imong trabaho, kanindot kaayo, imong profession, imong mga properties, kana gyud kasagaran ang atoa, di ba? Nga himuang sukod kung kita successful sa atong kinabuhi. Dili man na pud siya sayop, no? Because we need to earn and able to survive, no? To have stable work and able to pay bills, support our children, to have foods in our table. Ang problema, mga igsuon, if we desire for more, if we hunger for more that what we need. Maunang, kung ang pamilya puno sa kabtangan ug mamatay ang ginikanan, ang mga anak mag-away sa inheritance. Diba? Bisan gani, position diha sa government, kay dako lagi og sweldo, kabantay mo, daghan kayong managan. Kay mao di ay daghang kwarta. Maunang, ang kalibutan karon kung inyong na-observe, daghang magpatay tungod lang sa properties. Tungod lang sa kwarta. Tungod lang sa money. Diha sa pamilya, diha sa kasosyo sa business, sa tanang parte diha sa kalibutan. Ang uban gani mag-hired na og killer para mupatay sa ilahang gidungtan aron maila lang ang mga kabtangan. In the Gospel of Luke 12:13 to 21, Jesus reminds us that life is not defined by possessions alone. In this passage, he addressed a dispute over inheritance and tells the parable of the rich fool, exposing the danger of making it the center of life. So kung naminaw ta ganiha sa scripture, dunay usa ka lalaki. No? Ningduol siya ni Jesus. Ningon siya ni Jesus, tabangi ragod mi Jesus, unsaon na mo pag tunga-tunga ning kabtangan.
Sa amo, sa iya siguro ning ginikanan. So naay dispute, naay murag kagubot, aron dunay kalinaw si Jesus ang ilahang himuon untang maghuhukom. But what did Jesus reply? How did Jesus reply to that man? Ingon siya, kinsa man ko para imong pangutan-on anang mga butanga. Iya pong gisumpayan, giingnan niya iyahang mga disciples, be on guard, especially when it comes to greed. Kaning greed kahakog. Greed is not only wanting more. It is trusting possessions to provide security, identity, etc. Greed is fundamentally a crisis of identity and trust rather than just an issue of wealth. Mauni delikado pag ang tao dunay kahakog sa ilahang kasing-kasing. Kay nga numan, dili naman masatisfy o unsa lang ang naa sa ilaha. Labaw na kung tan-awon nato ang wealth as a shield against the unpredictability of life. Kung para lang nato sa atong kinabuhi, ang money lang ang makahatag natog security. Daghang post sa Facebook. No, kabahin aning kwarta. Na manghambog, napoy kuan, napoy mangdani, kay aron mo daghang kwarta. It's like all of their commercials all about money. And siguro daghang mukabit. Kay lagi tungod sa kapobrehon ang tanan nang inahanglan mangyud og kwarta. But I tell you, brothers and sisters, no amount of money will ever feel like enough. You will hunger for more and more, and it becomes an endless cycle because the underlying fear of vulnerability is never truly resolved. When we think money brings power, dunay mga tao maluyag yun o walay kwarta. Maunang, kung naay bahinon magbugno gyud, bahalag maguba ang relasyon. Basta naay kwarta. Bahalag makatamak og laing kinabuhi. Basta nakakwarta. Bahalag mo resulta sa kapitos sa uban. Basta nakapanapi. Covetousness can exist whether someone is rich or poor. Because of too much greediness, one tries to covet that wasn't of their own. In short, mangawat. Covetousness is desiring to possess wealth, material goods, or things that belongs to someone else. Like what is happening in our country today. People in power covets money that aren't theirs. Result? Suffering of the Filipino people. However, even if we are suffering, still it's not right to covet others people's valuable properties. Sad to say, karon sa nag-viral sa social media, usa ka amahan, rider, in the name of Fabio Noberte Jr., whose wife also passed away and had a child who needs special attention because he is autistic. Autistic iyang anak. Namatay siya tungod
kay gikawatan siya. Fabio was stabbed multiple times and suffered fatal wounds to the neck that had caused his death. Amahan, naningkamot og taman, kay dunay panginahanglan ang anak, igo-igo ra ang kita, gikawatan pa jud o gikabsan sa kinabuhi. That's why we need to remind ourselves when Jesus said to us, guard your hearts from greed and covetousness. Because whatever occupies our hearts and our minds, it will lead to action. When Jesus confronts the man, He said to His disciples, bantayi imong kasing-kasing, inyong kasing-kasing. Kay tanawa ning usa ka dato. No, tanawa ning usa ka dato, naningkamot na nga maiya ang tanang kabtangan. The parable He shared, niingon dito sa parable, naay usa ka rich fool, mo'y tawag ni Jesus. Niingon siya kay daghan naman kay sa kabtangan no, puno-puno na ang iyahang sudlanan. Wa naman siya laing kabutangan. Yang plano, I will tear down my barns and build a bigger one. Kay di naman lagi maigo ang iyahang kabtangan, iyang padakon ang iyahang butanganan. And I will say to myself, I have plenty, grain laid up for many years, and I will take life easy, drink and be merry. Notice ng iyang claims, ang iyang statement, nagamit lang og pronoun nga I, my, and mine. Ako, para sa ako ara jud. So unsa may sayop adto mga igsuon? Klaro kayo ang sayop. He assumes his possessions only belong to him. He planned for comfort but ignored the very important significance of life, that is to prepare ourselves to eternity. Mga igsuon, dindot man nga duna tay daghan. Pero atong hinumduman nga niingon si Jesus kanato, or quoting Apostle Paul saying in 2 Corinthians 9, niingon siya, you are enriched, gihatagan kag daghan. Nganong gitagaan man kag daghan? Aron makakat-on ka mohatag. So meaning God allows us to inherit blessings, daghang blessings, panalangin. Pero dili nato na ang kunon tanan. Gikan man na sa Ginoo, di ba? We believe all blessings comes to us because it is the will of God. Kabubot-on sa Ginoo nga gipanalanginan ta og daghan. Kay ngano di ay tudluan ta sa Dios paunsa ta mohatag. Jesus concludes this lesson by saying, so it is with those who store up treasures for themselves but are not rich towards God. Kinsa may gusto nga dunay balay nga nagsidlak-sidlak sa langit. Kabalo ba mo anang kanta ha? Balay ko sa langit nagasidlak-sidlak. Ganahan ta ng kantahan, di ba? Paunsa man nato na maangkon kung diri sa kalibutan, selfish na ta. Tagaan ka tagbalay sa langit sa Ginoo nga nagsidlak-sidlak. Hinumdumi
nga ang kabubuton sa Ginoo matuman lamang sa naghimo usab sa iyang kabubuton. Trusting God rather than wealth. Wealth can only give us temporary happiness. Ako, nako'y kwarta malipay, biya po ko. Pero ako'y kwarta, magulat ra po ko. Ang kinabuhi nato sa kalibutan, kung nakasintro ra sa kwarta, mga igsuon, maluya gyud ta. Pero kung atong pagkinabuhi, atong gigamit diha sa pag-alagad sa Ginoo, why luya-luya? Because why? With our relationship to God, with our trust to God, He will give us the treasures that cannot be seen and felt in the world. Unsa man to mga igsuon? Loved, joy, peace. Be generous with others. Dili man siguro na sakit sa buot mo. Nga makabalo pud ta mohatag sa mga gigutom. Dili man siguro na sakit sa buot nga mohatag ta sa mga nanginahanglan. Labaw na karon mga igsuon nga gibaha kaayo ang pasunangka paingon sa tumaga. Daghan karon ang na misplaced tungod sa nahitabong baha, tingali kusog kaayo ang ulan sa buntod, mautong ning taas ang tubig ug ang mga tawo gipang rescue karon. Salamat ta sa serbisyo sa atong mayor nga ready jud kaayo siya in times of need. Kana mga igsuon, dunay nanginahanglan. Dunay nagkinahanglan kanato. O ang panalangin nga gikan sa Dios kanato nga iyang gihatag kanato pwedeng mahimong instrumento nga makatabang kita. Nga makahatag kita o nga mapafeel nato sa atong mga neighbors. Dili lang physical nga silingan ha, isa ra man atong kalibutan, earth ra man atong kalibutan no, tanang tao nato neighbors. Atong mapafeel sa ilaha nga dunay Ginoo nga nag-exist sa kalibutan pinaagi sa atong kaayo. Our goodness. Invest in God's kingdom. Kinahanglan gayud kita maggamit sa atong panahon nga diin makahatag tag panahon sa pag-alagad sa Ginoo. Daghan tag gasa nga pwede natong gamiton. Kung doon na tayo gasa sa pag-awit, pwede nato na ma-share. Kung doon na tayo gasa sa pagtudlo, pwede gyapon nato na paggamit sa Ginoo. Treasures, pwede kaayo to support the ministry of God. Labaw na karon nga nagkinahanglan ang church sa financial support kanatong tanan para mahimo nga magmabungahon ang programa sa iglesia aron mapadayon nato mapadayag nga ang Ginoo ania kanato. Using our resources as faithful stewards rather than our own. Kana bang atong huna-huna, kanang mga panalangin nga gikan sa atua, gihimo urat ang stewards ana sa Ginoo. Dili gyud na atua. No? Treasures we receive is only entrusted to us. Instead of owning what God has given you, we have to change our mindset. Nigdawat nato sa panalangin ba? Kay usahay bitaw puro lang ako ni palit og kuan, ako ni na puro ako bitaw ang word nato. Ako ni mo ni akong plano mauna. Dili ba siguro ta moingon og sige kay nakadawat ko ani Ginoo unsa may akong buhaton ani?
Ginoo, sige mo share ko ani Lord para nimo Lord. Ingon ana unta ang atong pagtagad sa panalangin nga maabot kanato. God has given us everything that we need in the world. God has blessed us and allows us to possess. But also, God desired for us to do His will. Kung gihatagan ta sa Dios sa iyang maayong kabubuton, unsay balos nato, ang kamaayo usab alang sa Dios o sa iyang katawhan. The rich man was successful in business. Successful siya, daghan siya kabtangan, pero asa man siya napakyas. Napakyas siya sa iyang pag-serve diha sa Ginoo. Jesus calls us to hold possessions loosely and God firmly. Wealth is just a temporary, but our relationship to God is eternal. Hinumdumi, gipanganak tag hubo, mamatay tang hubo. Kanang atuang mga treasures kalibutan, di na nato madala, ini kamatay nato. No? Pero kung gigamit nato ang treasures, aron mapanalanginan usab ang uban, kana mo ay saktong steward sa treasures. So, practice generosity, practice gratitude instead of greed. Invest what is very important. Investing in the kingdom of God. And most importantly, always seek God's presence in your life. Ayaw pagpakadato dinhi sa kalibutan, pero pobre ta diha atubangan sa Ginoo. Mas maayo mga igsuon nga maskin igo-igo lang ang atong madawat sa kalibutan, pero sobra-sobra dito sa Ginoo. Mas nindot to siya nga panalangin. Mas nindot to siya nga investment. Mas nindot to siyang buhaton. Hinaot nga kini nga mga pulong mahimo natong reminders sa atong pagpadayon sa kinabuhi. Let it be a reminder for all of us. Amen and amen. Wow, what a wonderful message, Pastor.